Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito tungkol po sa sinabi ng Chinese President na si Xi Jinping diyan po sa APEC Summit sa San Francisco, California. No? Ang ano po dito, mga kababayan, nakakabigla po. Parang iba po yata yung sinabi ng dati ninyong once and mighty President Rodrigo Roa Duterte, Fallen from Grace, no? Tungkol sa pakikidigma ng China sa atin, no? Kasi nga po, meron po tayong dispute dyan sa West Philippine Sea. Pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. And for more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members. At ganun na rin po sa lahat ng followers, subscribers at nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So, marami pong article ang naglabas mga kababayan, no? Ng ano ba to? Kung saan nagbigay ang Xi Jinping ng nakakagulat na statement. Nakakaiba naman sa sinabi dati ng inyong magaling na Pangulo, no? Yung once and mighty President, Digong Duterte. Nakakaiba no? Dito po, no, dalawang article ito na babasahin natin, pero yung pahapyaw lang po, no? Sa Manila Standard, ayan po ang sabi. China will not fight a war with any country. Sabi ni Xi Jinping. Hindi daw pala sila makikipaggera sa kahit na anong country. No? Dito naman sa Asia Times, China won't fight hot war with anyone. Di ba? So affirmative. Ayaw pala nila ng gera. Di tama pala yung sinasabi natin dati na as much possible, ayaw ng China ng gera. Kasi nga ito sa APEC, anong pinag-iusapan? Negosyo. Sila ang number 1 ngayon pagdating sa economy. So, papasok sila sa gera, whether hot or cold. Ha? Di masisira economy. Di ba? Ikaw ba, ibibigay mo pa yung naanuhan mo na napaghirapan mo sa kanilang ekonomiya? Basahin natin tong laman ng Asian Times, ha? China has no intention to fight a hot war with anyone or to challenge the United States or to unseat it. The country's top leader told hundreds of elite American at an event in San Francisco. Sino tong mga elite? Politiko at mga businessman. Siyempre, hindi naman pwede yung mga katulad kong mga ano lang dun. Chinese President Xi Jinping met an audience of around 400 business leaders, government officials, and academics at a gala dinner on Wednesday evening. The event was attended by Apple's Tim Cook. Nandun pala. BlackRock's Lawrence Pink and Pfizer's Albert Bourla. Ito sabi niya, quote, "Whatever stage of development it may reach, China will never pursue hegemony." Hegemony or expansion. Yung hegemony po na word, ang hirap po. Pasensya na kung bulot, kung tama yung pronunciation natin. Ang sabi dyan, dominance. They don't seek dominance. Pero mukhang meron namang problema dito pagdating sa South China Sea, Xi Jinping. Mukhang pa-speech ka lang dyan, pero iba yata yung ano mo. Mamaya, no? And will never impose its will on others. China does not seek spheres of influence and will not fight a cold war or a hot war with anyone. He said China never bets against the US and has no intention to challenge the US or to unseat it. He added that China is ready to be a partner and friend of the US. Ayun naman pala. So, di ba mga kababayan, ano ang problema? Diba? Bakit tayo sinabihan dati ng inyong once and mighty President Rodrigo Roa Duterte, Fallen from Grace, na tayo ay gegerahin ng China pag ating iginiit yung ating arbitral rulings from The Hague Permanent Court of Arbitration
tungkol sa pagkaka-award sa ating exclusive and economic zone ng 200 nautical miles dyan sa ating West Philippine Sea. Kaya binasura niya yan. Kasi sabi niya, hagisan tayo ng bomba. Gegerahin tayo ng mga Tsekwa. Kano kayo maniniwala? Ito ang sabi ng Pangulong Duterte nyo dati. Sa Newsweek, Duterte says Philippines cannot afford war with China. Maybe some other president can. Ayon. Wag lang ako. Sige, hayaan nyo na sa ibang presidente na papalit sa akin. Ay, ganoon. So, ibig sabihin, makikipaggera pa rin ng Pilipinas. Wag lang sa imo. Akala ko ba matapang ka Di ba? Ayan, sabi niya, Philippine President Rodrigo Duterte said the country cannot afford war with China over disputes in the South China Sea during a State of the Nation address on Monday. This was reported on June 27, 2020 by Newsweek. Ano sabi niya? Delivering his SONA, Duterte said, China has the arms. We do not have it. So it's simple as that. They are in possession of a property. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can. But I cannot. Ayan. So ibig sabihin, mahal na mahal po ng inyong once and mighty President Rodrigo Duterte ang sarili niya. Kaya ayun, ano nangyari? Yun, tinambayan na po ang ating West Philippine Sea nitong mga Chinese. Maski na nung panahon pa ni Gloria yan, ni Erap, no? Pero dapat inassert mo. Nagpakita ka sana ng yagballs. Nandyan ang MDT mo Kaso nga, sa hate na hate niya ang Amerikano, hindi niya. Ngayon, in the latter part of his presidency, na-realize niya, ginago siya ng China. Ginamit lang siya ng China. Bakit? Double face ang China. Bakit mga kababayan? Dito, babanggitin natin Yung binasa natin dito, yan, sa Asia Times, China won't fight hot war with anyone. Really? Really? Di ba? Ano ang sinabi mo kay Digong dati? Binulong mo kay Digong na titirahin niyo ang Pilipinas. Yan ang sabi ni Digong Binulong daw sa kanya ng isang opisyal ng China. Nakita nyo ang kagaguhan ng China? Si Xi, iba sinasabi. Pero yung partido nilang Communist Party, iba rin ang sinasabi at ginagawa. Di ba? Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, una sila nagkita ni Xi Jinping sa China nung January, ito lang, early part of this year. Pagbalik ng Pangulo, a month after, ano ginawa? Water cannon, laser pointing. Di ba? So ano yon? Kumbaga si Xi Jinping puppet lang, sabi itong sabihin mo, ito sabihin mo. Pero iba pala yung action na gagawin nila. Kaya nga sabi, action speaks louder than words. Para tayong tanga dito, paulit-ulit natin sinasabi yan Ito, salita lang to. Pero iba po yung ginagawa nila sa sa ating West Philippine Sea, sa South China Sea. Ano ginagawa nila? Alam ng buong mundo. Ang nakikinabang lang dito ay ang mga businessman. Pero yung mga ordinaryong taong katulad natin na nagsasaper sa kagaguhan ng China sa South China Sea or sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone, hindi po nagtutugma dito sa sinasabi ng hinayupak na presidente ng Inchik. Kung sa makatuwid, sino paniniwalaan natin sa dalawang ito? Si Duterte o si Xi Jinping? Wala po. Pareho sila Magkaibigan sila Di ba sabi ni Duterte, kaibigan niya si Xi Jinping? Di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Si Xi Jinping, sinungaling. Sinungaling Di ba sabi niya, I don't want to fight wars with hot or cold. Sabi pa nila dito, and we will never impose its will on others. Hindi daw nila i-impose yung kanilang kagustuhan sa iba. Gago pala kayo Di ba? Maling-mali. Ini-impose nyo nga ang sarili nyo sa aming exclusive economic zone. Wala kayong karapatan dyan. Wala kayong ruling, kami may ruling. Tapos sasabihin nyo itong statement na ito. Sinong lolokohin mo? Di ba bullshit lang yan? BS lang yan? Kasinungalingan? Tapos kaibigan siya ni Duterte? Ano si Duterte? Di ba? Hindi naman po ako sa nagmamagaling. Pero may kasabihan the old adage, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ayan kasinungalingan. Whatever stage of development it may reach,
China will never pursue hegemony, ayan, di ba? Or expansion. Yung hegemony, sinabi na natin yan kanina, na dominance or expansion. Ano ginagawa nyo sa South China Sea o sa West Philippine Sea namin? Sa aming exclusive economic zone. Yung ginawa nyo sa Misrip Island. Ginawa nyo ng military base. Di ba expansion yun? Yung sinasabi pa nga ng isang article na nabasa ko, in plain sight invasion. So sasabihin nyo, you will never impose your will to others. Di ba sinungaling? Di ba? Kasinungalingan, mga kababayan. China does not seek spheres of influence. Really? Really? And will not fight a cold war or a hot war with anyone. I don't believe you, stupid moron. Maniniwalang lang ako dito kung ito ay gagawin ninyo as an action. Pero alam ko, Xi Jinping, you are just a puppet of your party. This is just a facade. Ano lang to, maskara lang to, mga kababayan. Pero pag tinalupan mo ang maskara, mukha pala ng demonyo. Tama, mali ako, mga kababayan. Sinasabi pa nilang they don't want to unseat the US. In what terms? In all terms of aspects? Economy, military, o whatever? Hindi. Hindi po ako naniniwala dito. Ang pinapaano niya lang diyan, pinararating niya lang sa mundo na sila ay mabait, no? Para po itong mga utong-utong mga businessman na ito ay pumunta sa kanila. O kasalanan din itong mga to kasi tinatangkilik nila. Kasi malaki ang nakukuha nila sa China, di ba? Pinapalamon sila ng pera. Yan, diyan nakuha ni Digong Duterte. Yung salitang pinapalamon sila ng kwarta. Kaya yung mga disinformation specialist nila, tuwang-tuwa. Bakit? Kumakamal ng kwarta eh. Di ba? Ano ang sabi ng isang political analyst? They spent billions of dollars for disinformation campaign. Yan. This is a disinformation kasi nungalingan tong sinabi ni Xi Jinping. They don't wanna fight hot war. Di ba? Anong gusto nyo? Lukewarm? Pero sabi niya, tingnan mo China prepares to have a peaceful reunification with Taiwan. He also says, but it won't give up military means. Di ba? Conflicting. So, ibig sabihin yung military means mo, hindi gera yon. Ano ginagawa nyo sa Taiwan ngayon? Pinapalibutan ninyo, nililiparan nyo ng mga eroplano nyo, pinapadaanan nyo ng carrier? Hindi ba yun imposing your will? Hindi ba yun intimidation? Just what you are doing to us on our West Philippine Sea? Kasinungalingan. Katulad lang ni Duterte na sinasabi niyang hahagisan tayo ng bomba. Hindi naman tayo nagisan. O ba't di mo inimpose? O bakit si Marcos? Di ba? Bakit si PBBM? Si unbothered president? Talagang ina-assert nila yung 2016. Hinagisan na ba tayo ng bomba? Paki-explain nga, Mr. Duterte. Nilaglagan na ba tayo? Pinadaanan na ba tayo ng kanilang mga J-20 o Shenandoah na mga aircraft nila? Wala. Di ba? Ano lang ginagawa sa atin? Yung Grand Theft Auto, saka water cannoning o yung laser pointing, hindi bomba yun. Hindi bala yun. Walang pumutok. Kay Duterte, putok na eh. Di ba? Mahilig ka yata magpaputok eh. Puta, ibang bomba yata yung pinapuputok mo eh. Pareho lang kayo. Pareho lang kayo ng kartada. Kartadang sinungaling. Di ba? Dito sa baba nito mga kababayan, sinasabi nga, yan, Taiwan issue. Di ba? Sabi niya, the Taiwan question has always been the most important and sensitive issue in China-US relation. Yun ang sabi ni Xi kay Biden. The US side should follow through on its statement of not supporting Taiwan's independence, stop arming Taiwan, and support China's peaceful unification. Tingnan mo. You are not imposing your will to others. Yan na lang sinasabi mo. Dinidiktahan mo ang US. Di po ba? Sino ka para magdikta? You are not suggesting, you are dictating.
naman si Biden, para naman antong kiss ass dito kay Chekwa ng siopaw. Ay, talaga naman. Di po ba mga kababayan? Oh, kaya ako hindi ako naniniwala eh. Yun na lang sinabi ni Digong na ayaw nyo makipaggera. Thank you, ayaw makipaggera. Pero ano ginawa mo sa 2016? Hindi mo rin inimpose. Ano ginawa nila? Para po sila diyang mga langgam, swarms, legions in our West Philippine Sea. Nakuhanan ka na ng 3 isla. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? I will not let anyone na magnakaw pa o makuhanan tayo ng 1 square inch of lupa. Sabi ni Gaban, centimeter. Hindi papayag. Talagang hindi na tayo papayag. Sobra na po yan. Tapos sasabihin ng itong presidenteng tuta, na ayaw daw nila ng hot or cold war. It should be on a peaceful means. Pero nandidikta kayo. You will not impose your will to others. Pero ano ginagawa nyo sa amin? Ginagramtet auto nyo kami. Winawater cannon nyo kami. Bakit may karapatan ba kayo dyan sa West Philippine Sea? Wala. Wala nga kayong arbitral ruling. O sino ang sinungaling? Liar, liar, pants on fire. O, di ba? Pinocchio lang, mga kababayan. Ay, gali. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Marcos to discuss with Xi Jinping measures to prevent escalation of tensions in West Philippine Sea. Ito po yung ulat kahapon. He's hoping lang. Kung di sila nakapag-usap, di hindi. O baka sasabihin na naman ng mga anti-Marcos yan, hindi nga siya pinansin ni Biden. So what? Di ba? So what? Tapos na sila mag-usap ni Biden. Napag-usapan ng dapat pag-usapan, ano pang pag-uusapan? Napagtibay ng MDT, may EDCA na. Sinabi niya pa na ironclad ang commitment. Hindi lang si Biden, pati si Austin. O ano pa problema ninyo? Tapos na mag-usap ang Washington at Manila pagdating sa economic and defense. Kausap naman ni PBBM si Kamala Harris, the same thing ang tune. They fortified their economic and defense ties. O ano pang gusto nyo? Wala, issue lang. Para lang mapapagkwentuhan ng mga gonggong. Di po ba? O bakit si Xi Jinping at si Biden ang nag-usap? Gusto na mag-usap pakialam ko. Hindi naman kinausap ni Xi Jinping si Marcos, so what? Di po ba? Kung wala sa agenda, di wala sa agenda. Do you have to impose it? Yun ang tinatawag na democratic. You don't have to impose your will. Yun sa amin ng China eh. Di po ba? Anong masama kung di sila nag-usap? Wala. He's just hoping. Ano sabi ni PBBM? Ferdinand Marcos Jr. said Friday that he will meet with Chinese counterpart Xi Jinping to discuss measures that will prevent the escalation of tensions in the West Philippine Sea. Marcos shared this as he mentioned that he and Vice President Kamala Harris talked about the West Philippine Sea during their bilateral talk. And we tried to discuss some of the ways forward, and I think that generally speaking, especially after my meeting with President Xi, which I'm going to have some time today, bakang nagko-usap. So hopefully, we're just hoping, After that, we will put together the ways forward because we are consistently trying to maintain the peace. And now that's what I see the mission of the Philippines, the Philippine Coast Guard, the Philippine military or fishermen, all of us. It is our basic fundamental mission here is to maintain the peace. Di ba yun ang gusto din ng China? They want peace. Bakit? Di ba? Pwede namang maabot ang peace, ang kapayapaan through dialogue, through cooler heads. Sana hindi sinungaling ang China doon sa sinabi nila. Di ba? Ulit-ulitin nyo. Lagay ko dito yung link ng Asian Times na yan. Ipakita nyo sa kanya. Ito kang sinabi mo. You will never impose your will to others. You don't want hot or cold war with anyone. Ang gusto mo lang magnegosyo, magkamal na maraming pera. Given that. Yan. Sige. Ba't di tayo magtulungan sa West Philippine Sea o sinasabi nyong South China Sea? Bigyan nyo yung dapat sa amin. Kunin nyo yung dapat sa inyo. Yung sa amin, sa amin. Pero huwag nyo naman kunin yung mga jowa namin. Di nga kayo nagsishare ng jowa nyo eh. Di ba? Tapos kukunin mo pa yung jowa ko. Nilis ko nagdadry na dito sa kakamura kay Xi Jinping sa kay Duterte. Di ba? Sensya naman, kung nasasalig kayo, sorry. Kung gusto nyo mag-vlog din kayo. Di ba? And that is essentially what we discuss. Again, we will get the view of the Chinese president on what we can do to bring down the temperature to not escalate the situation in the West Philippine Sea. Ayan mga kababayan, sabi ko sa inyo, pagdating sa West Philippine Sea, itatopic natin. Now, kung merong mga dilawan dito nanonood ng video natin, thank you naman. Kung para sa West Philippine Sea kayo, sige, wala nang kulay-kulay. Unification.
Di ba? Pero wag kayong gagago-gago, wag niyong gaguhin ng unbothered president ko. Hindi, makakarinig kayo talaga sa akin. Di ba? Oh, hopefully, nung na rin ang tawag ko kay aking unbothered president. Nung Bongbong, nag-usap na ba kayo? I-text mo nga ako, sabi mo nga kay Kambal Sandro kung ano. Text mo ako, oh. O kaya kay Nong Martin. Nong Martin, ano nangyari? Ha? Okay, mga kababayan, no? At least, the president wants to talk to the president of China, si Xi Jinping, na pag-usapan mabuti yan, no? Sabihin nyo naman, umalis na kayo sa ayungin, amin yan. Huwag na kayo mag-reclaim, no? Alam niyo ba kung sino nagre-reclaim ng mabilis dyan, mga kababayan? Yung Vietnamese. Nakabasa po ako ng report ayan, no, sa Inquirer. Vietnamese din. No? Vietnam ramps up South China Sea Island expansion, researchers say. So, ayan, yari kayo sa mga inchik. Hindi ko po alam kung itong island na to ay parte pa rin ng ating West Philippine Sea o sa Spratly. No? Yung ang ating kababayan diyan, kaibigan sa Palawan, paki-inform nga ako kung itong tinatayuan na island ng Vietnam ay nire-reclaim nila ay parte sa atin o atin, no? Ito po, Vietnam has been ramping up its dredging and landfill work in the Spratly Islands in the South China Sea, creating another 330 acres of land since December 2022. The expansion, much larger than the 120 acres it had created between 2012 and 2022, made Vietnam second only to China in terms of islands built up in the Spratly Islands. Yan, ayan po ang sabi nung dito sa Washington for Strategic and International Studies. Ya. Ano bang island tong kiniklaim nitong mga to? Hindi po sinabi kasi dito eh. Eto. Hindi sinabi. No? Pero yung nga pong mga nandyan sa ating Palawan, nyo nga kung anong island itong sa Spratly daw po eh. No? Biruin nyo pati Vietnam mo. Naku. Naaagawan na talaga tayo kung sa atin yan. Pero kung hindi natin sakop yan, sige, mag-away sila ng China dyan. Di ba? Eto, good news mga kababayan. Good news talaga ito. No? Na wag muna tayo sa good news. Dito muna tayo sa, ano ba gusto nyo? Good news o bad news? O good news muna. Sige. Good news. Good news, sa balita ng Manila Bulletin, DND buying 2 modern submarines. Ayo! Ay! The Department of National Defense is planning to buy, to buy 2 modern submarines as part of the modernization program of the AFP. Ayun po yung sabi ng defense official. The plan is now in the pipeline and it is geared towards the acquisition of 2 modern submarines. Sabi po ni Defense Secretary Irineo Espino, who was designated as DND OIC by Secretary Gibo Teodoro. Ay, talaga naman. Last month, Espino led a Philippine delegation in South Korea to visit 2 major defense equipment manufacturer as part of the promotion of peace and security in the Asian region. Ay, dalawa. Diba? The South Korean submarine, according to Espino, is being proposed by the Submarine Acquisition Program of the Philippine Navy. Ay, dapat lang naman, no? The submarine is currently being operated by the South Korean Navy. Wow! The DND has included the acquisition of 2 submarines in its wish list. Ay, sana wag nang i-wish list, ganapin na po. Oy, Santa Claus, aga-agahan mo nga. Submitted to President Marcos as part of the 3rd phase of the AFP modernization program. Continuous po ito eh. Nasa third phase na po sila. Ano yung tawag nila? Nakalimutan ko, starts with letter H eh. No? The AFP has a 15-year. Haba nun eh. Dapat nyo every year, wag nang 15-year lang. Kasi baka pag 15 year, huminto na kayo. E paano yung mga advancement of technology? Modernization program that started in 2012 under Republic Act number 10349 o the Revised Armed Forces Modernization Act. Ayan. Missile corvettes. Aba, may missile corvettes pa. Meanwhile, Espino also briefed on the progress of the construction of 2 missile corvettes during his visits in the headquarters of Hyundai Heavy Industries. Ay, bibili tayo ng ilan ito? 2.
The DND signed a 28 billion pesos contract with Hyundai Heavy Industries in 2021 for the acquisition of 2 brand new missile corvettes for Philippine Navy. A corvette is a type of naval warship capable for anti-ship, anti-submarine, and anti-air warfare missions. The first corvette is expected to be delivered in 2025 at yung kasunod 2026 core. Ayos yan. Sana yung nasa wishlist na submarine, hoy Santa Claus, bilis-bilisan mo. Hindi naman po kami naughty. Huwag yung China ang bigyan mo. Naughty yun eh. O ano po yung bad news? Eto po, no? O, yung mga taga Palawan, shout out po sa lahat ng taga Palawan sa PCSDS, no? And from North and South Palawan, lahat po diyan kayo, shout out po sa inyo. Ito po, may news po dito ang GMA News Online pero mukhang bad news ito, no? Philippine Coast Guard Palawan member dies during rescue training. Patay, nagti-training lang, namatay pa. A member of the Philippine Coast Guard District Palawan on Thursday died during a water search and rescue training. On Wednesday, November 15, a 27-year-old PCG District Palawan personnel with the rank of apprentice seaman lost consciousness amid the 100-meter swim. The training staff immediately noticed the situation and conducted cardiopulmonary resuscitation. He was brought to the nearest hospital for further medical assistance but was declared dead by the attending physician at around 9 p.m. Ay, condolence po sa pamilya ditong ating Coast Guard in training na yumao sa training. The cause of death was hypoxic ischemic encephalopathy secondary to a submersion injury, drowning, and subsequent arrest. Ayan. Due to this incident, PCG Chief Admiral Ronnie Gaban on Thursday ordered the suspension of all ongoing WASAR training. O yung WASAR training po ay Water Search and Rescue. Kawawa naman. Condolence po, no? At condolence to the whole family of PCG na meron pong pumanaw na isang training, no? Kakaawa naman. Okay, yun, hanggang dyan lang po mga kababayan, no? Ano pong masasabi nyo doon sa sinabi ng presidente ng China na they don't want war? Totoo o hindi? Naniniwala kayo o hindi? No? Totoo ba naniniwala kayo sa sinasabi na action speaks louder than words, and tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Kasi sinabi ni Duterte, nababagsakan lang tayo. Ayaw niyang makipaggera sa China. Bakit ka makikipaggera? Hindi naman nakikipaggera ang China sa'yo. Kasi daw may bumulong sa kanya na ganito, madadamay kayo. Ganyan. Tinakot lang siya. Ayun, hindi niya na in-impose yung 2016 ruling. Patay, di ba? Nagka-problema tayo ngayon. Okay. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.